Ito na, naka-ready na. Step number 2. Magpakulo ako ng tubig para i-blanch ko yung pork belly. Pork belly. Pakulo ko yan. Tapos, hugasan ko yung pork belly. Hugasan ko yung belly ng maraming asin. Lamas-lamas. Kumot-kumotin natin. Wala nga nung inay at tubig at ikaroon. Uy, wag kang mawala. Unahin ko muna yung fresh. Fresh lang may balahibo. Mahina yung tubig. Patayin ko muna kasi baka maubusan. Hindi pa ako makaluto. Naku, ko patayin na. Ay, dala. Hindi ako naglab ng dalawang kamay para mabilis. Ayan. Asang yun na fresh na belly kasi yung frozen. Asinan ko pa siya para dili siya maglamog-lamog. Guys. Yung frozen. Teka, para ma-save ko yung memory ha. Yun, nilagyan ko muna ng maraming asin. Tips ko sa inyo ha, pag bumili kayo ng frozen, isda man or karne, tips ko yan, proven ko yan sa sarili ko. I-ano mo muna sa asin. Ilagyan ng maraming asin, tapos parang pigain siya ng pigain ba, para mag-firm. Hindi, pagluto siya, hindi siya maghiwa-hiwalay. Ganito, maraming asin yan. Frozen pa kasi siya, kaya yan, hayaan ko muna siya. Nandyan, dito na ako sa fresh. May asin din yung tubig kasi nga sabi ng iba, yung asin daw pangtangkal ng mga chemical. Kung gulay naman, yung uod. Example, bili ka ng broccoli, tapos babad mo siya sa asin na may tubig na may asin. Yung uod, kusa silang aalis doon sa mga singit-singit. May singit-singit. Singit. Naapa siya balihipo, oh. Nakakawat ko video karon kay naluoy ang amos siguro, dili siya maniod to. Okay. Matrabaho dyan ni siya. As in, matrabaho kasi hindi siya basta-basta na lang iwain, tapos luto. Hindi. Mahaba yung proseso nito. Hindi ako nag-gloves nitong isang kamay kasi nga dito ko matuli ng trabaho. Mabagal pag dalawang kamay ang ko. Suotan ng glove. Ito, sa bagay yung kanan, medyo hindi siya matindi. Nakati. Yung kaliwa kasi nga left-handed ako, lahat ng ginagawa ko hugas ng kung ano-ano more on sa kaliwa. Uy, may utong pa siya, oh, tutoy. May tutoy. Yung kutsilyo ko, dili man siya makaputo sa buhok. Bailey siya, oh. Talagang nasa tiyan siya, kaya na ay tutoy, oh. Isang piraso ng tutoy. Lupitin natin yung tutoy. Utong ba? Utong. Utong ng baboy. Tapos yung kutsilyo ko, dapat pala nito yung pang-ahit. Binili ko siya. Sabi nung lalaki, bilhin ko ba daw yung ano? Sabi hindi, kasi lahat yan malaki, makabayad ako ng 100 plus. Sabi ko 1 kati lang gusto ko. So siyempre yung mga tindero sanay na sila, paghiwa niya more than 1 kati ng konti. Take note guys ha, sa Hong Kong ang gumagamit ng timbangan na kati, yatkan, ang tawag niya yatkan, 1 kati. Yung timbangan, pag bibili tayo dito tapos dalhin sa Pilipinas, mahuhuli kayo kasi yung timbangan doon, example, isa 1,
Kati lang ang halaga doon. 600 grams lang yun. Kaya take note ha, sa mga negosyante, baka magdala ng timbangan galing ng Hong Kong. Yung timbangan nila doon, nakasulat doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Example 10. Hindi yun siya kilo. Kati yung timbangan nila, kakaiba. Kaya nga yung mga nagtinda, mayroon silang approval doon sa business center. Yung timbangan ay hindi ba nandaya? Wala, nadaya ako dito ah. May makapal yung ano dito banda oh. Dito sa gilid, manipis yung taba. Dito, anyway, iluglog ko na sa kumukulong tubig. Aray ka ba? Iluglog ko na sa kumukulong tubig guys. Tika, dalhin ko siya doon sa kabilang ibayo. So yan na guys. Oh, ang init talaga yung buga ng ano. Baka sasabi yung cellphone ko. Ito siya para matanggal yung anghit. Anghit. Ayan na. Ang haba ng tong, oh. Di natin pwede ilapit. Dapat kasi maganda ang pagka, ano nito, oh. Maganda yung forma ba. Yan ang purpose ng blanch. Para matanggal yung anghit kay bisag unsa kalinis ng karne. Mayroong karne na anghit. Ganyan, oh. So, magugulat si amo nito na 100 plus yung consume ng karne. Kasi ito, 42. Tapos yung frozen, 80 plus. $80 plus. So, ganyan. Kuti-kuti natin para mabalance yung ano, yung karne. Hindi magtabingi ba. Yan, may spring onion siya guys. So, ito na yung step 2. Yung sangkap, yung part 1, mga sangkap, kung ano-anong sangkap. So, step 2, i-blanch natin. Hugasan muna yung karne. Ito na yung step 2. Para naman alam nyo, kasi sa mga baguhan na magpunta ng ibang bansa, ako, sa Hong Kong, ako nakatuka. Singapore, yaya kasi ako doon. All around din, pero mostly luto na yung binibili. Nagluto ako, simple lang. Kasi focus ako sa bata ba. Tapos nagulat yung amo ko doon Singapore kasi yung luto parang walang kalam-alam. Basta lang maluto, ng mutla na. O so dito sa Hong Kong, more on luto ako. Dito sa amo ko ngayon, luto linis. So tinuturoan ako paano. So ito na, i-share ko lang sa inyo guys. Yan, medyo nag-shrink na siya. Yung dugo niya, hindi na yata to ano madugo-dugo. So, yung frozen na naman ang i-blanch ko. Basta ganun yung procedure, oh. So, ito na guys yung frozen, oh. Nilamot ako ng maraming asin. Kung pwede, ganun-ganun muna siya, oh. Para mag-firm. Kasi yung iba, sabi niya, ate, yung binili kong karne, nagalit si amo kasi pagluto ko ba, naghiwa-hiwalay man siya para natuloy yung kuan. Kung baka corn beef. Karning baboy, naging corn beef. Yung ano ba, nagiging warat-warat na daw. Sabi ko, ay, oo, alam ko yan. Kasi ganyan din ako nung panahon. Yung hindi ko alam ba, yung ideya ba. Tapos sabi ko, ano kayang gagawin ko nito? So, nag-try ako na ibabad siya ng maraming asin. Wala mo ng tubig ha. Huwag mong hugasan ng tubig. Ito kasi nahiwa ko na kasi hindi naman siya gaanong matigas. So nahiwa ko siya. Medyo matigas pa siya pero madudta na sa kutsilyo ba. Carry na sa kutsilyo. Yan o. Gikamot-kamot. Sadak kang kamot. Gikamot-kamot. Dili kanina pwede i-blanch kasi ice baby pa yung bandang ano. Hindi pa totally siya defrost. So yan ang tips ko sa inyo ha. Na para magbuo pa rin yung karne, yung frozen. Lamutuakin natin ng maraming asin. Lamutuakin. Kasi double purpose ng ano ng asin. Double purpose yung pangtanggal ng chemical. Kasi I'm sure may nilalagay o kaya ganito o bakit nangitim siya. Ito oh.
Karning baboy yan, pero naging mukhang karning kabaw na siya. Ay, karning kabaw. Ang gulo kong kausap. Nangitim siya. Pork belly yan ha. Parang siyang karning kabaw. Kasi reaction yan nung nilagyan ko ng asin. Meaning, may nilagay talaga silang milagro dyan. Kasi kung walang milagro yan, ganito yan siya, oh. Mayroon namang ibang milagro din, pulang-pula siya, akala mo buhay na buhay. Milagro din ang nilagay nila doon. Imagine, 3 linggo na hindi pa nabenta. Wala pa rin, walang reaksyon na para siyang na. So, may milagro ang nilagay doon. Lagyan na lang, binyagan na lang natin ng milagro para hindi tayo masipa. Bawal kasi yung direct to the point. So, ito na guys. Hindi ko pa pwedeng hugasan siya kasi hindi pa totally defrost para hindi mausog yung nilagay nating asin. Okay. Natapos ko ng blanch yung fresh na katay ng baboy ba. Fresh kinatay kasi galing talaga sa farm. So yan, nag-alis nga pa sa kainit. Sana matanggal ko na yung bulbul. Bulbul talaga. Balahibo. Balbon. Grabe naman. Bulbul ka. Teka, yung kutsilyo kong bagong hasa. Pasensya na kayo. Bawal daw gumamit ng kutsilyo. Pero, depende naman sa depende sa ganap. Ito kasi, para matanggal yung balahibo. Ayan. Pag ready to tatalian ko siya para alam kong alam ko daw mali, para madali siyang baliktarin kasi tali. Pagkatapos ko bago lutuin, balang may balahibo pa na. Puputin ko na lang yung kanyang buhok ko, parang uban ko. Okay, thank you for watching guys. Mag step 3 ako, part number 3 kasi tapos na tayo ng blanch Thank you for watching. Yung step 2 kasi anong ibig sabihin ng blanch. So, pag na-blanch na siya, hugasan na naman. Hindi kagaya sa atin, basta lang, hiwa, luto agad. Dito hindi pwede kasi maraming step para pasado tayo sa ating amo. Ganyan kung mainit kasi para madaling lumamig. Okay, thank you for watching. Thank you for watching, ha. Bali, blanching ang topic natin dito sa part number 2, blanch.